Nagpakita ako sa gitna ng marangyang piging ng pamilyang nagbalak pumatay sa akin. Sa mismong gabi, kung kailan ipinapakilala ng asawa ko ang kanyang bagong kinakasama. Ang akala nilang bangkay ay nagbalik bilang buhay na saksi sa kanilang mga krimen at kasakiman na itinago sa likod ng huwad na kamatayan. Ngayong kaharap na ninyo ang multo ng inyong nakaraan, paano nyo itatago ang katotohanan sa harap ng mundong mapanghusga? Ang musika mula sa string quartet ay tila isang malambing na panaginip, humahabi sa bawat sulok ng mansyon ng mga De Leon. Kumikislap ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier, tumatama sa mga mamahaling hiyas na suot ng mga bisita at sa mga kopa ng champagne na walang tigilang daloy. Ang halimuyak ng mga puting rosas at mamahaling pabango ay naghahalo sa hangin, lumilikha ng isang perpektong gabi. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Ricardo Cardo de Leon, guwapo sa kanyang barong na gawa sa pinya, habang nakangiting inaalalayan ang kanyang magiging asawa. Si Katrina Sandoval, perpekto sila tingnan, isang larawan ng kaligayahan at bagong simula. Ang lahat ay masaya, ang lahat ay tama. Ngunit sa pagbukas ng malaking pinto sa may pasukan, isang malamig na hangin ang tila gumapang at pinatahimik ang lahat. Isang anino ang tumayo roon, isang anino na hindi nababagay sa kislap at karangyaan ng okasyon. Unti-unting humakbang papasok ang anino at sa pagtama ng liwanag sa kanyang mukha, ang mga bulungan ay naging buntong hininga ng pagkabigla. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga nanlalaking mata. Si Liana. Suot niya ang isang bestidang marumi at punit-punit. Ang parehong bestida na suot niya noong araw na siya ay nawala. Ang kanyang buhok ay magulo at walang buhay. Ang kanyang balat ay may mga galos at putik. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang kanyang mga matang dating puno ng sigla at pagmamahal. Ngayoy malalim at walang emosyon, tila nakakita ng isang bagay mula sa kabilang buhay. Ang bawat hakbang niya papasok ay mabigat. Bawat tapak ng kanyang maruruming paa sa makintab na sahig ay tila isang dagundong na yumanig sa buong mansyon. Ang musika ay tuluyan ng huminto. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang kaluskos ng kanyang damit. Diretso ang kanyang tingin kay Cardo, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang ilibing siya, ngunit ngayoy nakatayo na roon. Ipinagdiriwang ang pag-ibig sa iba. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng paghuhusga. Hindi niya ininda ang mga bulong-bulungan. Ang buong mundo niya ay umikot lamang sa imahe ni Cardo at ng babaeng nasa tabi nito. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina, halos paos, ngunit puno ng lamig na tila kayang magpayelo sa buong silid. Hindi, hindi ka dapat masaya, Cardo. Lahat ng mata ay napunta kay Cardo na tila nakakita ng multo. Nabitawan niya ang kamay ni Katrina at humakbang paatras. Ang muka ay puno ng hindi maipaliwanag na gulat at takot. Liliana? Hindi pinansin ni Liana ang nanginginig na tanong ng asawa. Ang kanyang mga mata, na puno ng pait at sakit, ay dahan-dahang lumipat mula kay Cardo patungo sa matikas na babaeng nakatayo sa tabi nito, ang ina nito. Si Doña Elena de Leon. Ngumiti ng mapait si Liana. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta po, Mama Elena? Anya, ang bawat salita ay may diin. Nagulat po ba kayo na nakabalik ako? Si Doña Elena, na kanina'y tila estatwa sa pagkabigla, ay biglang kumilos. Isang perpektong maskara ng pag-aalala ang biglang lumitaw sa kanyang mukha. Diyos ko, Liana, Hija, buhay ka. Humakbang siya palapit, na akmang yayakapin ng manugang, isang perpektong pagganap para sa lahat ng mga bisitang nanonood. Ngunit si Liana ay umatras, na tila napaso. Huwag! Sigaw niya. Ang boses ay biglang nagkaroon ng lakas.
puno ng galit at takot. "Huwag kang lalapit sa akin." Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Doña Elena, na ngayon ay nakatigil, ang mukha ay nagpapakita ng kalituhan at sakit. "Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito." Bumuhos ang mga salita mula kay Liana na tila isang sirang dam. "Ikaw ang nagpadukot sa akin. Ikaw ang nagplano na palabasing patay na ako para lang maikasal ang anak mo sa babaeng yan." Isang malakas na agas-as ang kumalat sa buong bulwagan. Ang mga bulungan ay naging hayagang usapan. Si Katrina ay napahawak sa braso ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng perpektong kombinasyon ng takot at awa para kay Liana. "Liana, ano bang pinagsasabi mo?" Si Cardo ang bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay nagmamakaawa. Lumapit siya, ngunit hindi para damayan si Liana. Lumapit siya para awatin ito. "Liana, tama na. Nakakahiya sa mga bisita. Halika, mag-usap tayo sa loob." Hinawi ni Liana ang kamay ni Cardo na hahawak sana sa kanya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pagkadismaya. "Nakakahiya? Cardo, ikaw ang dapat mahiya. 3 araw. 3 araw pa lang mula nang ihatid ninyo sa hukay ang isang kabaong na walang laman, pero heto ka ngayon, nagdiriwang." Bumaling siyang muli kay Doña Elena, na ngayon ay may mga luhang namumuuna sa mga mata. "Sabihin mo sa kanila ang totoo, Elena. Sabihin mo sa kanila kung paano mo ako ikinulong sa isang madilim na kwarto, kung paano mo ako pinagbantaan. Sabihin mo sa kanila na isa kang demonyo." Ang huling salita ay isinigaw niya ng buong lakas. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya sa mga nagdaang araw. At sa sandaling iyon, tila hindi na kinaya ni Doña Elena ang mga akusasyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay pumuti at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay bumagsak na tila isang manikang nawalan ng tali. "Mama!" Ang sigaw ni Cardo ay umalingaw-ngaw. Mabilis niyang sinalo ang walang malay na ina bago pa ito tumama sa sahig. Nagkagulo ang lahat. Ang mga bisita ay nagsilapitan. Ang mga gwardiya ay mabilis na pumasok. Si Katrina ay tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, si Liana ay naiwang nakatayo roon, mag-isa. Ang kanyang kamay na nakaturo ay nanatiling nasa ere, nanginginig. Ang lahat ng atensyon na kanina'y nasa kanya ay biglang nabaling sa nag-aagaw buhay na matanda. Ang kanyang katotohanan ay biglang natabunan ng isang mas makapangyarihang drama. Walang sino mang tumingin sa kanya ng may paniniwala. Sa halip, ang nakita niya sa kanilang mga mata ay paghuhusga, awa, hinala. Para sa kanila, siya na ngayon ang kontrabida, isang babaeng nawala sa sarili na naging sanhi ng pagbagsak ng isang iginagalang na matriarka. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng karamihan, tila isang multo na muling ibinalik, ngunit walang sino mang gustong makinig sa kwento ng kanyang kamatayan. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang matinis na sigaw na pumunit sa marangyang gabi. Ang kaninang pagtitipo na puno ng tawanan at pagbati ay naging isang eksena ng kalituhan at pag-aalala. Para kay Cardo, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagbagsak ng kanyang ina, ang pagdating ng mga mediko, ang pag-alis nila patungong ospital, lahat ay tila isang masamang panaginip. Ngayon, nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina sa isang pribadong silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic ay pumalit sa halimuyak ng mga bulaklak. Ang regular na tunog ng heart monitor, ang tanging musikang naririnig. Naguguluhan ang isip ni Cardo. Halo-halong emosyon ang nag-uumpugan sa loob niya. Gulat sa pagbabalik ni Liana, takot para sa kalagayan ng ina,
at isang malalim na pagkalito na hindi niya maintindihan. Dahan-dahang iminulat ni Doña Elena ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Cardo, isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay mahina, basag. "Anak, magpahinga na po kayo. Huwag niyo na pong isipin yon," malambing na sabi ni Cardo habang hawak ang kamay ng ina. "Paano ako hindi mag-iisip?" Humikbi si Elena. "Ang asawa mo, ang manugang ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, Cardo. Ang mga sinasabi niya, puno ng galit, puno ng kasinungalingan." Tumingin siya sa mga mata ng anak. Ang kanyang tingin ay puno ng sakit at pagsusumamo. "Alam mo kung gaano ko siya kamahal, di ba? Kahit kailan, hindi ko magagawa ang mga ibinibintang niya." Huminga ng malalim si Cardo. Ito ang kanyang ina, ang babaeng nag-aruga sa kanya, na nagtrabaho ng husto para maibigay sa kanya ang lahat. Paano niya pagdududahan ito? "Alam ko po, Ma. Alam ko." Siguro sa trauma, patuloy ni Elena. Ang bawat salita ay maingat na pinipili. "Narinig ko sa mga doktor, kung minsan daw kapag ang isang tao ay nakaranas ng matinding takot, tulad ng kidnapping, nag-iiba ang kanilang pananaw sa realidad. Baka mayroon talagang dumukot sa kanya, anak. Isang masamang tao. At sa sobrang takot niya, sa akin niya naibunto ng lahat ng sisi. Hindi ko siya masisisi. Naaawa ako sa kanya, Cardo." Ang mga salita ni Elena ay tila isang balsamo sa naguguluhang isip ni Cardo. Isang lohikal na paliwanag. Isang mas madaling katotohanan na paniwalaan kaysa sa isang bangungot, kung saan ang sarili niyang ina ang kontrabida. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. May dalang isang tray na may tsaa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga kilos ay kalmado at banayad. "Tita, Cardo, nagdala po ako ng mainit na inumin. Baka makatulong." Inilapag niya ang tray at lumapit kay Cardo. Marahang hinaplos ang kanyang likod. "Kumusta na po si tita?" "Gising na siya," sagot ni Cardo. Ngumiti si Katrina kay Elena. "Tita, masaya po akong makitang gising na kayo. Huwag na po kayong mag-isip masyado." Bumaling siya kay Cardo. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-unawa. "Cardo, I think tama si tita. What Liana experienced must have been horrible. Baka ito ay isang kaso ng post-traumatic stress. Ang kailangan niya ngayon ay hindi paghuhusga, kundi tulong. Propesyonal na tulong." Ang suhestiyon ni Katrina ay tila isang sinag ng liwanag. Tama. Iyon ang solusyon. Hindi baliw si Liana. Kailangan lang niya ng tulong para malagpasan ang trauma. Iyon ang nararapat gawin ng isang nag-aalalang asawa. "Salamat, Kat," sabi ni Cardo. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Katrina ang kanyang naging kanlungan. Nang maiwan siyang mag-isa sa pasilyo habang nagpapahinga ang ina, sumandal siya sa pader at ipinikit ang mga mata. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe ni Liana. Hindi ang Liana na payat at puno ng galit, kundi ang Liana na kanyang minahal. Naalala niya ang kanilang unang anibersaryo, kung paano sila tumakas papuntang Batangas at maghapong naglakad sa tabing dagat. Naalala niya ang tawa nito, isang tunog na para sa kanya ay mas matamis pa sa anumang musika. Naalala niya kung paano nito hawakan ang kanyang kamay, na tila doon, sa maliit na espasyong yon ay naroon ang buong mundo niya. "Paano nangyari ito sa atin, mahal?" tanong niya sa sarili. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Dala ang bagong determinasyon na ayusin ang lahat. Pinuntahan niya si Liana, na pinatuloy ng mga kasambahay sa guest room. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. "Liana!" Mahinang tawag niya. Yeah. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. "Liana, nag-aalala kami sa'yo." Panimula niya pinipili ang mga salitang itinuro sa kanya ni Katrina.
Ang mama, inatake sa puso dahil sa nangyari. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo at nandito kami para tulungan ka. Humakbang siya palapit. Naghahanap na ako ng pinakamagaling na doktor, isang therapist. Tutulungan kanyang. Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Naramdaman niya ang sakit, hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang puso. Tumingin sa kanya si Liana at sa unang pagkakataon, mula nang bumalik ito, nakita niyang muli ang apoy sa mga mata nito. Ngunit hindi ito apoy ng pagmamahal. Ito ay apoy ng nasaktang kaluluwa. Doktor? Sa tingin mo kailangan ko ng doktor? Nanginginig ang boses nito sa galit. Ang kailangan ko, Cardo, ay asawa. Isang asawa na maniniwala sa akin. Isang asawa na ipagtatanggol ako. Umiling-iling ito, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Pero wala ako noon. Ang kaharap ko ngayon ay isang duwag. Isang lalaking mas pipiliin ang kasinungalingan ng kanyang ina kaysa sa katotohanan ng kanyang asawa. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Mas masakit pa ang kahinaan mo, Cardo, kaysa sa kalupitan ng nanay mo. Tumalikod ito mula sa kanya. Umalis ka, dahil kung hindi ka maniniwala sa akin, ako mismo ang hahanap ng ebidensya. Ako mismo ang magpapatunay sa inyong lahat na hindi ako baliw. Ang marangyang gate ng mansyon ng mga De Leon ay nagsara sa kanyang likuran na tila isang panghuling sampal sa pagkatao niya. Walang direksyon, walang pera, walang kahit anong dala maliban sa maruming damit sa kanyang katawan at sa bigat ng katotohanang walang gustong maniwala. Para kay Liana, mayroon lang siyang isang lugar na maaring puntahan. Ang maliit na apartment ni Chloe, ang kanyang matalik na kaibigan, ay tila isang ibang mundo kumpara sa malamig at malawak na mansyon na tinawag niyang tahanan sa loob ng maraming taon. Dito, ang amoy ay pamilyar. Amoy ng bagong lutong kape at ng lumang libro. Ang espasyo ay maliit, ngunit puno ng init. Isang kanlungan sa gitna ng unos. Sigurado ka bang ayaw mong kumain muna? Tanong ni Chloe sa pang-apat na pagkakataon habang iniaabot kay Liana ang isang malinis na t-shirt at pajama. Umiling lang si Liana. Ang kanyang sikmura ay tila buhol-buhol. Ang ideya ng pagkain ay nakakasuka. Mamaya na, Chloe. Salamat. Naupo siya sa maliit na sofa, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ng kaligtasan sa apartment ni Chloe ay pansamantalang nagbigay daan sa isang alon ng kalungkutan. Dito, sa katahimikan, naramdaman niya ang kabuuan ng kanyang pagkatalo. Mag-isa siya. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay tinalikuran siya para sa isang kasinungalingan. Ang pamilyang dapat sanay sa kanya rin ay ang mismong nagtapon sa kanya sa impyerno. Hindi ko alam kung saan magsisimula, bulong ni Liana. Ang boses ay halos hangin na lang. Umupo si Chloe sa tabi niya. Hindi nagsasalita, hinayaan lang siyang ilabas ang nararamdaman. At doon, nagsimulang bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Liana ang bawat detalye, ang biglaang pagdukot, ang madilim at mamasamasang silid, ang halos walang lasa na pagkain, ang takot na gumagapang sa kanya sa bawat pagdaan ng oras. Sinubukan kong alalahanin ang lahat, Chloe. Bawat tunog, bawat amoy. Aniya, habang nakapikit, pilit na binabalikan ng bangungot. Pero ang mga mukha nila, laging may takip. Walang-wala ka bang ibang napansin? Kahit isang maliit na bagay? At sa tanong na yon, isang imahe ang biglang sumulpot sa isip ni Liana. Mabilis at malabo, ngunit malinaw. Ang kanyang pagtakas, ang silid, ay madilim, gaya ng dati. Ngunit sa gabing iyon,
May narinig siyang kalasingan sa labas. Mga tawanan. Isa sa mga bantay niya ay tila nagdiriwang. Sa sobrang ingay, hindi nito napansin ang mahinang tunog ng pag-angat niya sa isang maluwag na tabla sa sahig na ilang araw na niyang sinubukang sirain. Dahan-dahan siyang gumapang palabas sa ilalim ng maliit na kubo. Narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki. Malapit na raw ibigay ni Donya ang huling bayad, sabi ng isang boses. Pagkatapos nito, malaki na ang utang na loob natin kay Mang Rody sa pagpasok sa atin sa trabahong to. Oo nga, basta't siguraduhin lang nating walang makakaalam. Mahirap na. Sa sandaling iyon, nakakita si Liana ng pagkakataon. Habang nagtatawanan ang mga ito, mabilis ngunit tahimik siyang tumakbo palayo, papasok sa kadiliman ng gubat. Sa kanyang pagtakbo, isang kamay ang humablot sa kanyang braso. Napasigaw siya at sa paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga lalaki. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon, isang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata bago siya nakawala. Isang tato sa kamay nito. Isang sapot ng gagamba na nakaguhit sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo nito. Biglang napamulat si Liana. Mayroon. Halos mapasigaw siya. Mayroon, Chloe. Mabilis niyang ikinuwento ang kanyang naalala. Ang pangalang Mang Rody at ang tato ng sapot ng gagamba. Ang pag-asa ay biglang bumalik sa mukha ni Liana. Ito na yon. Ang unang sinulid na maaari niyang hilahin. Halika, sabi ni Chloe na agad ding nabuhayan ng loob. Kinuha niya ang kanyang laptop at inilapag sa maliit na lamesa sa kanilang harapan. Subukan nating hanapin. Nagsimula sila sa pinakasimple. Sapot ng gagamba tattoo, meaning. Libo-libong resulta ang lumabas. Karamihan ay tungkol sa mga preso. Walang katiyakan. Okay? Subukan natin ang pangalan, sabi ni Chloe. Nag-type siya. Mang Rody. Masyadong pangkaraniwan. Paano kung pagsamahin natin? Suhestiyon ni Liana, ang isip niya ay tumatakbo na. Sinabi niya, utang na loob kay Mang Rody sa pagpasok sa trabahong to. At sinabi rin niyang si Donya ang magbabayad. Konektado sila sa mga De Leon. Agad na nag-type si Chloe. Mang Rody Driver De Leon. Rody former employee De Leon. Ilang minuto silang nag-scroll sa mga resulta ng paghahanap, mga artikulo tungkol sa negosyo ng De Leon, mga social event, mga anunsyo. Wala. Ang pag-asa ni Liana ay unti-unting nanlupaypay. Sandali, sabi ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Huwag muna tayong sumuko. Sinubukan niya ang ibang paraan. Hinanap niya ang Facebook page ng isa sa mga kumpanya ng De Leon. Nag-scroll siya pababa sa mga lumang post, mga larawan mula sa mga nakaraang taon, mga Christmas party, mga outing ng kumpanya. At doon, sa isang larawan mula 5 taon na ang nakalipas, nakita nila ito. Isang grupo ng mga empleyado ang nakangiti sa kamera. Sa comment section, may isang babaeng nagtag ng mga pangalan. Salamat sa lahat ng dumalo. Mamimiss ka namin, Mang Rody, sabi ng isang komento. Nagkatinginan si Liana at Chloe. Mabilis nilang niklik ang pangalan. Ang profile ay halos walang laman. Luma na. Ngunit sa isa sa mga iilang pampublikong larawan, isang larawan niya habang may hawak na isda. Kitang-kita ang kanyang kamay. At doon, sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, bagamat medyo malabo, ay naroon ito, ang sapot ng gagamba. Siya nga, bulong ni Liana, ang kanyang puso ay bumilis. Hindi siya nababaliw. Totoo ang lahat. Ito ang unang piraso ng ebidensya. Hawak ang tagumpay na yon, isang pakiramdam ng kapangyarihan, ang unti-unting bumalik sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan ng lalaki sa screen, biglang tumunog ang kanyang cellphone na ipinahiram sa kanya ni Chloe. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging isang mabigat,
Nakakabinging katahimikan. Hello? Sino to? Ulit ni Liana. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ay nagpatuloy pa ng ilang segundo na tila isang walang hanggan. Naramdaman ni Liana ang bawat tibok ng kanyang puso. Nararamdaman niya na mayroong nakikinig, mayroong nanood. At pagkatapos, isang mahinang click. Ang tawag ay ibinaba na. Napatingin si Liana sa telepono, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Takot. Ang opisina ni Cardo, na dati nagsisilbing simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging tila isang kulungan. Ang mga numero sa spreadsheet ay nagsasayaw sa harap ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang maintindihan. Ang mga email ay dumarating, ngunit wala siyang lakas ng loob na basahin ang mga ito. Ang tanging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ay ang huling mga salita ni Liana. Mas masakit pa ang kahinaan mo, Cardo, kaysa sa kalupitan ng nanay mo. Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanya. Mas malalim kaysa sa sampal. Pinilit niyang alisin ito sa kanyang isip. Pinilit niyang paniwalaan ang bersyon ng kwento na mas madaling tanggapin, na si Liana ay biktima ng trauma. Ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang kalooban. Isang tinig na hindi niya mapatahimik, na nagtatanong, paano kung tama siya? Sinubukan niyang magtrabaho, mag-focus sa mga kontrata. Ngunit ang imahe ni Liana, ang sakit at pagkadismaya sa mga mata nito, ay patuloy na bumabalik. Heto siya. Sinusubukang isalba ang kanilang negosyo. Ngunit paano naman ang pagsalba sa kanyang asawa? Sa kanilang pagsasama? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Katrina, may dalang isang nangiti at 2 tasa ng kape. Mukhang kailangan mo to, anya. Ang boses ay malibyaw ay malambing. You've been cooped up in here all morning. Salamat, Kat, sabi ni Cardo. Pilit nang ngumiti. Umupo si Katrina sa tapat ng kanyang mesa. Any news about her? Maingat niyang tanong. Umiling si Cardo. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan niya, pero ayaw akong harapin. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Katrina. Puno ng pag-aalala. Bigyan lang natin siya ng oras, Cardo. Maybe this is for the best. Kailangan niya ng espasyo para mag-isip. Hinawakan niya ang kamay ni Cardo sa ibabaw ng mesa. Andito lang ako. Andito lang kami ni tita para sa'yo. Ang mga salita ni Katrina ay dapat sana'y nakapagpakalma sa kanya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya ang isang biglaang pagkairita. Ito na ba ang buhay niya ngayon? Isang serye ng mga problemang kailangang ayusin, mga damdaming kailangang pakalmahin. Nang biglang tumunog ang telepono ni Katrina, mabilis niya itong kinuha mula sa kanyang bag. Excuse me, yan niya, at tumalikod ng bahagya para sagutin ito. Hello? Sabi niya. Ang boses ay biglang naging mas matigas, mas formal. Pinilit ni Cardo na huwag makinig, ngunit ang opisina ay tahimik. Anong ibig mong sabihin na hindi pa tapos? I gave you clear instructions. No, ayokong marinig ang mga palusot mo. Just get it done. At siguraduhin mong walang makakaalam. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Nang humarap siyang muli kay Cardo, ang matamis ng ngiti ay bumalik na sa kanyang mukha na para bang walang nangyari. Sorry about that. Work stuff. Alam mo na, may mga taong kailangang laging paalalahanan. Tumango lang si Cardo, ngunit ang pagbabago sa tono ni Katrina ay nag-iwan ng isang kakatwang pakiramdam sa kanya. Nang hapon na yon, habang hinahanap niya ang isang lumang kontrata sa file cabinet ng kanyang ina, isang folder ang aksidenteng nahulog sa sahig. Nagkalat ang mga resibo at dokumento. Habang pinupulot niya ang mga ito, isang resibo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang resibo mula sa isang car-rental service. Ang petsa. Ang mismong araw kung kailan nawala si Liana. Napakunot ang kanyang noo.
Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Nasa isang buong araw daw itong spa session kasama ang kanyang mga amiga. Noong araw na yon, isang alibay na kinumpirma rin ng mga kaibigan nito. Bakit siya uupa ng sasakyan kung maghapon lang siyang nasa spa? Kinuha niya ang resibo at itinago sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay, ngunit sapat na para palakasin ang tinig ng pagdududa sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng bahay, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kausap ang mga abogado. Nang makita siya, agad nang ngumiti ito. Anak, mabutit dumating ka na. Pinag-uusapan lang namin kung paano natin matutulungan si Liana ng legal para hindi niya na lalong mapahamak ang sarili niya. Tumingin si Cardo sa ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang nag-aalalang ina, kundi isang babaeng tila nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang sa isang laro ng chess. Ma, may itatanong lang po sana ako. Simula niya, sinubukang gawing kaswal ang tono. Naalala ko lang, noong araw na nawala si Liana, nag-spa po kayo, di ba? Oo, anak. Buong araw. Bakit mo na itanong? Sagot ni Elena, walang bakas ng pag-aalangan. Wala naman po. Pero, bakit po kayo umupa ng sasakyan nung araw na yon? Ang ngiti sa mukha ni Elena ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis itong bumalik. Ah, iyon ba? Oo, biglang nasira ang sasakyan ko papunta roon. Good thing I have connections. Mabilis akong nakakuha ng kapalit. Hindi ko na lang nabanggit sa'yo sa sobrang pag-aalala natin kay Liana. Isang perpektong paliwanag. Masyadong perpekto. Sige po, sabi na lang ni Cardo. Pumasok siya sa kanyang silid, ang resibo ay tila nag-iinit sa kanyang bulsa. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga kasinungalingan, kung kasinungalingan nga ang mga ito, ay nagsisimulang magkaroon ng mga lamat. Ang perpektong kwento na binuo ng kanyang ina at ni Katrina ay nagsisimula ng magpakita ng mga butas. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Pumunta siya sa study room ng kanyang ina, kung saan ito madalas magtrabaho hanggang gabi. Sa ilalim ng isang libro sa estante, maingat niyang inilagay ang isang maliit na bagay na binili niya kanina. Isang voice-activated recorder na kasing liit lang ng isang barya. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niyang maririnig. Marahil ay wala. Marahil ay mapapatunayan lang nito na siya ay nagiging paranoid, ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Para kay Liana at para sa kanyang sarili. Ang takot na dulot ng misteryosong tawag ay nanatili sa sistema ni Liana sa loob ng ilang araw. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Bawat hindi pamilyar na mukha sa kalye ay tila isang anino na nagmamasid. Ngunit ang takot ay isang apoy na maaring makasunog o makapagbigay liwanag. Para kay Liana, pinili niyang gawin itong gatong para sa kanyang determinasyon. Kung sino man ang nasa likod ng tawag na yon, isa lang ang ibig sabihin ninyon. Natatakot sila. At kung natatakot sila, ibig sabihin ay malapit na siya sa katotohanan. Hawak ang address na nakuha nila ni Chloe mula sa lumang profile ni Mang Rody. Naglakas loob si Liana na puntahan ito. Ang lugar ay malayo sa karangyaan ng Quezon City. Isang maliit, siksikang barangay kung saan ang mga bahay ay halos magkadikit at ang mga eskinita ay masikip. Ang hangin ay amoy lupa at usok. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang si Mrs. De Leon. Isa lang siyang dayo. Nahanap niya ang bahay, isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Kumatok siya ng 3 beses sa manipis na pinto. Bumukas ang pinto at isang lalaking nasa edad 50, payat at may malalalim na guhit sa mukha. Ang humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkakita sa kanya. At sa kamay nitong nakahawak sa pinto, kitang-kita ni Liana ang kupas ng tato ng sapot ng gagamba. Anong kailangan na nyo?
Tanong ni Mang Rody. Ang boses ay nanginginig. Halata sa kanyang muka ang pagkabigla at takot. Kilala na niyo ako, matigas na sabi ni Liana. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Sinubukang isara ni Mang Rody ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Liana ang kanyang paa. Mag-usap tayo, Mang Rody. Pakiusap. Nag-aalangang pinapasok siya ng lalaki. Ang loob ng bahay ay simple, malinis, ngunit halatang kapos sa buhay. Sa isang sulok, may isang altar na may mga larawan at kandila. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, agad na sabi ni Mang Rody, habang nakatayo at hindi mapakali. Matagal na akong umalis sa mga De Leon. Wala na akong koneksyon sa kanila. Pero may koneksyon kayo sa pagkawala ko. Giit ni Liana, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Narinig ko kayo. Narinig kong binanggit ng mga lalaki ang pangalan ninyo. Umiling-iling si Mang Rody. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Nagkakamali ka, baka ibang Rody yon. Alam ni Liana na hindi niya ito makukuha sa dahas o paninisi. Kailangan niyang subukan ng ibang paraan. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay napadako sa altar. Nakita niya ang larawan ng isang batang babae na nakangiti. Marahil ay nasa high school. Anak niyo po? Mahinang tanong ni Liana. Napatingin si Mang Rody sa larawan at sa isang iglap. Ang kanyang depensa ay tila gumuho. Isang lungkot ang bumalot sa kanyang mukha. Oo, ang bunso ko. May sakit siya sa bato. Kailangan niya ng regular na dialysis. Isang kirot ang naramdaman ni Liana. Naunawaan niya na. Pera, pangangailangan. Iyon ang mga kadena na ginagamit ni Elena para gapusin ang mga tao. Naiintindihan ko po, sabi ni Liana. Ang boses niya ay lumambot. Naiintindihan kong may mga bagay tayong ginagawa para sa pamilya natin. Ginawa ko rin yan. Minahal ko ang pamilya ng asawa ko na parang sa akin. Ibinigay ko ang lahat. Umupo siya sa isang lumang silyang kahoy. Hindi po ako naparito para maghiganti sa inyo. Naparito ako para humingi ng tulong. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbabalik niya, ang pagtatakwil sa kanya ni Cardo, ang pagpapalabas ni Elena na siya ay nababaliw. Hindi niya tinago ang sakit at pagkadismaya sa kanyang boses. Gusto lang nilang itapon ako na parang basura. Pagtatapos niya, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Gusto lang nilang burahin ako. Mang Rody, may anak din kayong babae. Kung sa kanya po mangyari ito, ano po ang mararamdaman ninyo? Ang tanong na yon, ang tuluyang bumasag kay Mang Rody. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Patawad, ma'am. Anya, ang boses ay garalgal. Hindi ko ginusto. Malaki ang utang na loob ko kay Doña Elena. Siya ang nagpaaral sa mga anak ko. Nang magkasakit ang bunso ko, siya ang sumagot sa lahat ng gastusin. Kaya nang lumapit siya sa akin, nang sabihin niyang kailangan niya ng mga taong mapagkakatiwalaan para sa isang trabaho, hindi ako nakatanggi. Pero ang usapan, tatakutin ka lang, ma'am. Palalabasin lang na umalis ka. Hindi ko alam. Nahahantong sa ganito. Kailangan ko ng ebidensya, Mang Rody. Pagmamakaawa ni Liana. Kahit ano, isang bagay na magpapatunay na hindi ako nagsisinungaling. Umiling si Mang Rody. Delikado, ma'am. Papatayin ako ni Donya. Mas delikado kung mananahimik tayo, sagot ni Liana. Nag-isip ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagtatalo ng kalooban sa pagitan ng utang na loob at ng konsensya. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang maliit at lumang keypad na telepono. Hindi ko kayang tumestigo laban sa kanya, sabi niya habang iniaabot ang telepono kay Liana. Pero bago ko ipinasok ang mga pamangkin ko sa trabahong yan, kinutuban na ako. Nirecord ko ang isa sa mga usapan namin ni Donya sa telepono
Para lang may panigurado, nanginginig ang mga kamay ni Liana nang kunin niya ang telepono. "Salamat," bulong niya. "Maraming salamat." "Umalis ka na," sabi ni Mang Rody, hindi makatingin sa kanya. "Huwag mo na lang sanang sasabihin na galing sa akin 'to. Isipin mo na lang na nakita mo 'to sa daan." Mabilis na umalis si Liana. Mahigpit na hawak ang telepono na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pagdating niya sa apartment ni Chloe, agad niyang binuksan ito. Hinanap niya ang audio files at naroon nga, isang recording. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Elena ay malinaw at malamig. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, palabasin niyong may nangyaring aksidente. Sumunod ang boses ni Mang Rody. "Donya, sigurado po ba kayo rito?" At muli, si Elena. "Gawin mo na lang ang sinasabi ko, Rody, at sisiguraduhin kong habang buhay ay hindi mamomroblema sa pera ang pamilya mo. Tandaan mo, malaki ang utang na loob mo sa akin. Kaya kitang ilubog." At doon, biglang naputol ang recording. Naputol. Ngunit sapat na. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ang sandata na wawasak sa mga kasinungalingan. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Liana. Sa wakas, may pag-asa. Para sa iba, si Katrina Sandoval ay isang anghel. Isang maganda, matalino, at mapagmahal na babae na dumating sa buhay ni Cardo sa panahong pinakakailangan niya ito. Siya ang kalmadong dagat pagkatapos ng bagyo. Ngunit sa likod ng perpektong ngiti at maamong mga mata, isang ibang klaseng apoy ang nag-aalab. Isang apoy na pinanday ng maraming taon ng sakit at puot. Habang ang pamilya De Leon ay abala sa kanilang drama, si Katrina ay nagtatrabaho sa dilim, isang bihasang manlalaro ng ahedres na bawat galaw ay kalkulado. Ngayon, nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop sa isang mamahaling coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga. Ang kanyang screen ay hindi nagpapakita ng mga wedding plan o fashion websites, kundi mga spreadsheet, bank statements at mga legal na dokumento na may kinalaman sa De Leon Corporation. Hindi siya tanga. Alam niyang may pagdududa na si Cardo. Alam niyang si Doña Elena, sa sobrang pagnanais na protektahan ng anak, ay nagiging padalos-dalos. Ngunit para sa kanya, ang kaguluhang ito ay isang perpektong tabing para sa kanyang sariling mga plano. Hayaan silang magkagulo. Hayaan silang maghinalaan. Habang mas abala sila sa kanilang pamilya, mas malaya siyang nakakakilos. Isinara niya ang laptop at uminom ng kanyang kape. Ang kanyang isip ay lumipad sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, ang nakaraan. 14 na taon pa lang si Katrina, na noon ay kilala bilang Katarina Sandoval. Nang gumuho ang kanyang mundo, naaalala pa niya ang kanyang ama, si Mr. David Sandoval, isang masayahin at mapagbigay na tao na noon ay business partner ng yumaong asawa ni Elena. Naaalala niya ang mga araw na puno ng pangako. Ngunit isang araw, umuwi ang kanyang ama na wasak ang pagkatao. Nilinlang, tinraidor. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawala. Sinipsip ng isang kasosyong ganid sa pera. Ang pamilya De Leon. Hindi nagtagal. Sa sobrang depresyon at kahihiyan, inatake sa puso ang kanyang ama. Sa libing nito, nakita niya mula sa malayo si Elena De Leon, nakasuot ng itim, nag-aalay ng pekeng pakikiramay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang buto ng paghihiganti ang itinanim sa kanyang puso. Ipinangako niya sa puntod ng kanyang ama, babawiin niya ang lahat, hindi lang ang pera, kundi ang dignidad na ninakaw sa kanila. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mga labi habang inaalala ang lahat. Ang pagpapalit niya ng pangalan, ang pagtatrabaho ng husto, ang dahan-dahang pag-akyat sa lipunan, ang matiyagang pag-aaral sa bawat kahinaan ng pamilya De Leon. At ang pinakamalaking kahinaan sa lahat, si Ricardo Cardo De Leon,
Ang pag-akit kay Cardo ay naging napakadali. Isa itong lalaking uhaw sa atensyon na hindi maibigay ng kanyang asawang laging nakatuon sa pag-aalaga sa pamilya at sabik sa pag-aproba na laging ipinagkakait ng kanyang ina. Naging salamin si Katrina sa kung ano ang gustong makita ni Cardo sa kanyang sarili. Isang taong matapang, desidido, at nahulog ito sa patibong. Ang plano niya ay simple: pakasalan si Cardo, kunin ang tiwala ni Elena, at mula sa loob, dahan-dahang ililipat ang yaman ng mga De Leon pabalik sa kanya sa legal na paraan hanggang sa wala nang matira sa mga ito. Ang pagkawala ni Liana ay isang hindi inaasahang biyaya, isang bonus na nagpabilis sa lahat. Hindi niya ito plinano, ngunit nang mangyari ito, ginamit niya ito sa kanyang kapakinabangan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa pribadong investigador na binabayaran niya para bantayan hindi lang si Liana, kundi pati na rin si Elena. Subject: Liana Reyes. Message: target was seen visiting the residence of a certain Rodolfo Rodi Gomez in Taguig. Gomez is a former driver of the De Leon family, terminated 5 years ago. Target stayed for approximately 45 minutes. Kasama ng mensahe ay isang litrato. Isang malayo ang kuha kay Liana na naglalakad palayo sa isang maliit na eskinita. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Napakagaling. Si Liana pala mismo ang gumagawa ng paraan para idiin si Elena. Habang si Liana ay abala sa paghahanap ng mga maliliit na ebidensya laban sa matanda, siya naman ay nakatuon sa mas malaking isda, ang buong imperyo ng De Leon. Nag-reply siya sa investigador. Message: continue observation. Do not engage. Report all movements. Itinago niya ang kanyang telepono. Tapos na ang kanyang pagmumuni-muni. Oras na para bumalik sa pag-arte. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya si Elena sa sala, mukhang balisa. Katrina Hija, nasaan si Cardo? Tanong nito. Nasa opisina pa po, tita. May tinatapos lang daw na importante. Malambing niyang sagot. May problema po ba? Hindi ko alam, sabi ni Elena. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba ang ikinikilos niya. Lagi siyang tahimik. Palagi siyang nakatingin sa akin na tila may iniisip. Natatakot ako. Natatakot akong nilalason na ng babaeng iyon ang isip ng anak ko. Lumapit si Katrina at niyakap ang matanda, isang yakap na puno ng pekeng pag-unawa. Huwag po kayong mag-alala, tita. Nasa panig niyo kami ni Cardo. Siguro ay nalilito lang siya ngayon. Ang mahalaga ay maging matatag tayo. Salamat, Katrina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sabi ni Elena, na kumapit sa kanya na tila isang life raft. Walang anuman po, tita, bulong ni Katrina habang nakatingin sa kawalan sa ibabaw ng balikat ng matanda. Wala yan, isip niya. Dahil sa huli, pareho lang kayong lulubog. Ang lumang telepono na hawak ni Liana ay tila isang banal na sandata. Paulit-ulit niyang pinakinggan ni Chloe ang maikling recording. Ang bawat salita ay tumatatak sa kanilang mga isipan. Ito na ang katibayan. Hindi na ito isang kwento laban sa isa pa. Ito ay isang boses mula sa mismong bibig ng demonyo. Ang pakiramdam ng tagumpay ay nagbigay kay Liana ng bagong lakas. Isang tapang na matagal nang nawala sa kanya. Kailangan itong marinig ni Cardo, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi narinig sa kanya ni Chloe sa loob ng mahabang panahon. Kapag narinig niya to, wala na siyang dahilan para hindi maniwala. Sigurado ka ba, Lee? Nag-aalangang tanong ni Chloe. Paano kung hindi pa rin sapat to para sa kanya? Hindi. Mabilis na sagot ni Liana. Kilala ko si Cardo. Mahina siya, oo. Pero hindi siya masama. Kailangan lang niyang mamulat sa katotohanan. At ito na yon. Dala ng kumpiyansa, tinawagan niya si Cardo.
Sa pagkakataong ito, sumagot ito. Liana? Ang boses ni Cardo sa kabilang linya ay puno ng pag-aalinlangan. Cardo, kailangan nating magkita, sabi ni Liana. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Mayroon akong ipapakita, ipaparinig sa'yo. Isang bagay na magpapaliwanag ng lahat. Isang mahabang katahimikan. Sige, sabi ni Cardo sa wakas. Saan? Sa paborito nating coffee shop, sa may Escala, kung saan tayo unang nag-date. Sabi ni Liana, isang bahagi sa kanya ay umaasang maaalala nito ang kahalagahan ng lugar na yon. Mamayang 3:00, pagkababa ng tawag, isang ngiti ang sumilay kasampa sa mga labi ni Liana. Ito na ang simula mo ng pagbabalik ng lahat sa dati. Nang hapong iyon, maingat siyang nag-ayos. Nagsuklay, naglagay ng kaunting kolorete. Gusto niyang makita ni Cardo ang Liana na kanyang minahal, hindi ang multo na nagpakita sa mansyon. Dala ang mumurahing bag kung saan nakatago ang lumang telepono. Nagtungo siya sa coffee shop. Ang puso niya'y pinaghalong kaba at pag-asa. Maaga siyang dumating. Umupo siya sa kanilang paboritong pwesto sa may bintana, kung saan matatanaw ang mga dumadaang sasakyan. Bawat minuto na lumilipas ay tila isang oras. Pinaglaruan niya ang telepono sa loob ng kanyang bag. Inisip niya ang magiging reaksyon ni Cardo. Ang gulat, ang pagsisisi, at marahil, ang paghingi ng tawad. Sakto 3:00, bumukas ang pinto ng coffee shop, ngunit hindi si Cardo ang pumasok. 2 unipormadong pulis ang pumasok, ang kanilang mga mata ay tila naghahanap. Sa likod nila, dahan-dahang pumasok si Doña Elena de Leon. Ang mukha niya'y basang-basa sa luha. Inaalalayan ni Katrina na puno ng pag-aalala ang ekspresyon. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Tila may isang baldeng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanya. Ito ay isang patibong. Dire-diretsyong naglakad ang grupo patungo sa kanyang mesa. Siya nga po, mga opisyal. Humihikbing sabi ni Elena. Itinuturo siya. Siya po ang dati kong manugang. Kanina pa po niya ako tinatawagan. Pinagbabantaan. Sinasabi niyang kung hindi ko raw siya bibigyan ng malaking pera, sisirain niya ang pangalan ng pamilya namin. Ano? Bulalas ni Liana. Napatayo. Hindi totoo yan. Magsinungaling. Ma'am, sumama na lang po kayo sa amin ng maayos sa presinto, sabi ng isa sa mga pulis. Ang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. Teka lang, may ebidensya ako. Sigaw ni Liana, ang isip niya'y nagkakagulo. Mabilis niyang kinuha ang lumang telepono mula sa kanyang bag. Narito, isang recording ng boses niya. Patunay na siya ang nagpadukot sa akin. Nagkatinginan ang mga pulis. Tumingin si Elena kay Liana na tila ito ay isang kaawa-awang baliw. Sige ma'am, pakinggan po natin, sabi ng pulis. Tila pinagbibigyan lang siya. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang binubuksan ng telepono. Pinunta niya ang audio files. Ngunit, wala. Blanko ang folder. Walang laman. Ang recording ay nawala. Hindi. Nandito lang yon kanina, sabi niya. Paulit-ulit na pinipindot ang mga buton. Nandito lang. Panigurado ako. Liana, tama na. Malungkot na sabi ni Katrina. You're not helping yourself. Ikaw, may kinalaman ka rito. Sigaw ni Liana, biglang napagtanto. Ang pagbisita niya kay Rody, ang tawag na walang nagsasalita. Paano? Paano nila nalaman? Mga opisyal, kunin niyo na siya. Umiiyak na pakiusap ni Elena. Natatakot na ako para sa kanya at para sa kaligtasan namin. Habang hinahawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso, muling bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Cardo. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nakita ni Liana ang lahat doon. Ang pagkalito, ang sakit, ang pagod. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nakita niyang pagkadismaya.
Cardo, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Liana habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. May patibong sila. Cardo, maniwala ka sa akin. Ngunit si Cardo ay nanatiling nakatayo roon. Hindi gumagalaw. Tila isang estatwa. Ang kanyang muka ay isang blangkong pader. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng langit, na kinakaladkad ng mga pulis na parang isang kriminal. At wala siyang ginawa. Habang ipinapasok siya sa sasakyan ng pulis, ang huling imahe na nakita ni Liana ay ang mukha ni Cardo, isang mukha ng isang lalaking tuluyan ng sumuko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana na hindi lang ang kanyang kalayaan ang nawala sa kanya. Nawala na ang lahat. Ang imahe ni Liana na kinakaladkad ng mga pulis ay tila isang litratong nasunog sa isipan ni Cardo. Umuwi siya sa mansyon na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng mga alaala, ngunit ang katahimikan ngayon ay nakakabingi. Umupo siya sa dilim ng kanyang silid. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Pagod na siya. Pagod na siyang malito. Pagod na siyang pumagitna. Ang pagkadismaya na nakita ni Liana sa kanyang mga mata ay totoo. Nadismaya siya. Hindi lang kay Liana, kundi sa sitwasyon, sa kanyang ina, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Ang dalisa ng paniwalaan ang lahat. Si Liana ay biktima ng trauma. Ang kanyang ina ay biktima ng mga maling akusasyon. Si Katrina, ang kanyang anghel na tagapagligtas, isang simple at malinis na naratibo. Ngunit bakit pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan? Dumating ang kanyang ina. Ang mga mata ay namumugto pa rin. Ngunit may isang kakaibang kislap ng tagumpay sa mga ito. Salamat sa Diyos. At natapos na rin. Anya, umupo sa tabi ni Cardo. Huwag kang mag-alala, anak. Kakausapin ko ang mga abogado. Sisiguraduhin nating makukuha niya ang tulong na kailangan niya. Marahil sa isang institusyon, ito ang pinakamabuti para sa kanya. Pinakamabuti para sa kanya o pinakamabuti para sa atin, ma? Malamig na tanong ni Cardo, hindi tumitingin sa ina. Natigilan si Elena. Ano bang sinasabi mo, Cardo? Ginagawa ko ito para protektahan ang pamilyang ito. Para protektahan ka. Hindi na sumagot si Cardo. Tumayo siya at nagtungo sa study room ng ina. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig. Kahit ano. Isinara niya ang pinto. Kinapa niya sa ilalim ng libro ang maliit na voice recorder na itinago niya ilang araw na ang nakalipas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Umupo siya sa malaking silyang leather ng kanyang ina. Isinaksak ang earphones at pinindot ang play. Sa una, puro katahimikan lang. Mga tunog ng papel na binubuklat, pagtipa sa keyboard. Halos isang oras ng walang kabuluhang tunog. Nagsimula na siyang isipin na isa itong malaking pagkakamali. Na nagiging paranoid lang siya, tulad ng sinasabi ng kanyang ina. Susuko na sana siya nang biglang may marinig siyang boses. Ang boses ni Katrina. Tita, are you sure about this? Hindi ba masyadong delikado ang pagtawag sa mga pulis? Sumunod ang boses ng kanyang ina, malamig at kalkulado. Mas delikado kung hahayaan nating makahanap pa siya ng ibang paraan. Nalaman ko mula sa contact ko na nakipagkita siya kay Rody. Malamang may ibinigay na kung ano ang matandang iyon. Kailangan nating unahan siya. Nanigas si Cardo sa kanyang upuan. Ang paghinga niya'y tila huminto. Nagpatuloy si Katrina. Paano ninyo nalamang magkikita sila ni Cardo? Isang mahinang tawa mula kay Elena. Hija, sa mundong ito, lahat ay may presyo. Ang kaibigan niyang si Chloe, may kapatid na may malaking pagkakautang sa kasino. Isang maliit na alok para burahin ang utang na yon at nakuha ko na ang lahat ng impormasyong kailangan ko. Hindi maaari. Kahit si Chloe, ang pagtatraidor ay tila isang sakit na kumakalat. At ang recording sa telepono? Tanong ulit ni Katrina.
Madali lang yan, sagot ni Elena. Ang taong nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol kay Rody ay siya ring nagpadala ng isang text message sa lumang teleponong yon. Isang simpleng link, isang click lang mula kay Liana, at isang virus ang bubura sa lahat ng laman ng telepono. She erased her own evidence. Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Cardo ang pagbuhos ng alak sa baso. Cheers to that then, sabi ni Katrina. Sa wakas, matatahimik na rin tayo. Hindi pa, sagot ni Elena. Hindi hanggat hindi natin na ipapasok si Liana sa isang lugar kung saan walang sino man ang makikinig sa kanyang mga kwento. At si Cardo, kailangan nating siguraduhin na mananatili siyang nasa panig natin. Don't worry about Cardo, tita. Malambing na sabi ni Katrina. Ako na ang bahala sa kanya. Tinanggal ni Cardo ang earphones. Ang katahimikan sa silid ay mas nakakabingi pa kaysa sa recording ang katotohanan. Heto na. Walang takip. Walang paliwanag. Puro at nakakasunog. Ang kanyang ina, ang babaeng hinangaan niya, ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng pagmamahal. Si Katrina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay isang kasabwat at siya ang naging bulag na piyesa sa kanilang laro. Isang bagay ang biglang pumutok sa loob ni Cardo. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay isang matinding poot. Poot para sa kanila at isang mas matinding poot para sa kanyang sarili. Ang bawat pagkakataong hindi siya naniwala kay Liana. Bawat salitang binitawan niya para ipagtanggol ang kanyang ina. Bawat sandaling pinagdudahan niya ang katinuan ng kanyang asawa, lahat ay bumalik sa kanya na parang matatalim na bubog. Ang kahinaan niya. Iyon pala ang pinakamatibay na sandata nila. Dinampot niya ang isang babasaging paperweight sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasabay ng isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng pagsisisi, ng galit, at ng isang bagong, nakakatakot na determinasyon. Tapos na ang pagiging mahina. Tapos na ang pagiging bulag. Hawak ang voice recorder na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Alam na niya ngayon ang kailangan niyang gawin. Ang amoy ng presinto ay isang pinaghalong amoy ng lumang papel, alikabok at nawawalang pag-asa. Para kay Liana, ito ang amoy ng kanyang kabiguan. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko. Sa loob ng isang maliit na selda, ang malamig na bakal ay tila gumagapang sa kanyang balat. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nauwi sa wala. Ang mga salita ng pulis kanina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Grave threat and extortion. Malakas ang ebidensya laban sa inyo, ma'am. Mas makabubuting umamin na lang kayo. Paano siya aamin sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Paano niya ipaglalaban ang isang katotohanang siya na lang ang naniniwala? Ang pagod ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Hinihila siya pababa sa isang madilim na lugar kung saan mas madali na lang sumuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Marahil, ito na nga ang nararapat sa kanya. Marahil, sa mundong ito, ang kasinungalingan talaga ang laging nananalo. Isang kalabog ng bakal ang gumising sa kanya. Isang pulis ang nagbukas ng rehas. May bisita ka. Inaasahan niyang makita si Chloe. Marahil dala ang balita ng kanyang pagkakanulo. O marahil, isa sa mga abogado ni Elena. Dala ang isang alok para patahimikin siya. Ngunit ang pumasok ay hindi isa sa kanila. Isang lalaking nakasutana, ang abogado mismo ni Cardo. Mrs. De Leon, ako si Attorney Robles. Pinapunta ako rito ni Mr. De Leon para ayusin ang piyansa ninyo. Makakalabas na po kayo. Naguluhan si Liana. Bakit? Bakit siya tutulungan ni Cardo ngayon matapos siyang talikuran nito sa pinakamasakit na paraan?
Isa na naman ba itong laro? Nang makalabas siya sa selda, nakita niya si Cardo na naghihintay sa may pasilyo. Nakasandal ito sa pader, ang muka ay hindi maipinta. Ang dating kumpiyansa at karangyaan ay napalitan ng isang malalim na pagod at pagsisisi. Hindi nagsalita si Liana. Hinintay niya itong maunang magsalita. Ang puso niya ay napapalibutan ng isang pader ng yelo para protektahan ang sarili. Liana, panimula ni Cardo, ang boses ay paos. Humakbang ito palapit, ngunit tumigil nang makitang bahagyang umatras si Liana. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi siya nagpaliwanag. Tumingin lang ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang nakita ni Liana sa mga mata nito ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bigat, isang desisyon, isang kakaibang tapang. Umuwi ka muna sa apartment ni Chloe. Sabi nito sa wakas, magpahinga ka. Bukas, magkakaroon ako ng isang press conference para opisyal na ipaalam sa lahat ang tungkol sa engagement namin ni Katrina. Isang tila kutsilyo ang tumarak sa puso ni Liana. Ito ba yon? Pinalaya siya para lang ipamukha sa kanya ang kanyang huling pagkatalo. Ang pader ng yelo sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Bakit mo to sinasabi sa akin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Kailangan kong gawin to, sagot ni Cardo. Ang tingin ay hindi nagbabago. Pero pakiusap, Liana. Pumunta ka. Kailangan mong mapanood. Kailangan mong makita. Pagkatapos nito, maiintindihan mo ang lahat. Hindi niya maintindihan bakit siya sasaktan ng ganito. Please, Liana. Pagmamakaawa ni Cardo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang luhang namumuo sa mga mata nito. Magtiwala ka sa akin. Sa huling pagkakataon. Ang mga salitang iyon, magtiwala ka sa akin, ay isang biro. Isang masakit na biro. Paano siya magtitiwala sa taong sumira ng tiwalang yon ng paulit-ulit? Ngunit sa kabila ng sakit, sa kabila ng galit, may isang bagay sa mga mata ni Cardo na pumigil sa kanya para tuluyan na itong talikuran. Isang maliit, desperadong kislap ng katapatan. Tumalikod si Liana nang walang sinasabi at nagsimulang maglakad palayo. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Cardo sa kanyang likuran. Kinagabihan, sa apartment ni Chloe, hindi mapakali si Liana. Hindi niya hinarap si Chloe tungkol sa pagkakanulo nito. Wala na siyang lakas para sa isa pang komprontasyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang press conference. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakatingin sa kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod na, wasak, ngunit hindi pa rin ganap na talunan. Bakit siya pupunta? Para saan pa? Para muling masaktan? Ngunit habang iniisip niya ang mga mata ni Cardo, ang desperadong pakiusap nito, isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanya. Hindi ito pag-asa, hindi ito tiwala, ito ay isang uri ng morbid na kuryosidad. Pupunta siya. Hindi dahil naniniwala siya kay Cardo. Pupunta siya dahil gusto niyang makita mismo, sa kanyang sariling mga mata, ang pagsasara ng huling kabanata ng kanilang buhay. Gusto niyang personal na saksihan ang tagumpay ng mga taong sumira sa kanya. Marahil, sa panunood ng kanyang katapusan, doon niya sa wakas mahahanap ang lakas para magsimulang muli. Ang function hall ng isang 5 bituing hotel ay puno ng mga mamamahayag, mga business partner, at mga miyembro ng alta sosyedad. Ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mamahaling pabango at sa kislap ng mga kumukutitap na ilaw ng kamera. Ang lahat ay naroon para saksihan ang opisyal na pag-anunsyo ng nalalapit na kasal ni Ricardo de Leon at Katrina Sandoval, isang simbolo ng pagbangon mula sa trahedya, isang pagpapatunay na ang buhay at pag-ibig ay nagpapatuloy. Sa isang sulok sa likuran, halos natatabunan ng mga anino. Nakatayo si Liana. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida na tila isang aninong hindi nababagay sa pagdiriwang. Dumating siya hindi para umasa,
kundi para maging saksi sa sarili niyang katapusan. Bawat ngiti, bawat bulungan, bawat flash ng kamera ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sa entablado, perpekto ang lahat. Si Doña Elena de Leon ay nakaupo sa gitna. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Isang matriarka na naibalik sa kanyang trono. Sa kanyang tabi, si Katrina, napakaganda sa kanyang puting damit, ang larawan ng isang birheng mapagmahal. At si Cardo, nakatayo si Cardo sa tabi nila, gwapo at matikas. Ngunit may isang kakaibang bigat sa kanyang mga balikat. Nagsimula ang programa, mga pagbati, mga papuri, at sa wakas, tinawag na si Cardo sa mikropono para sa kanyang mensahe. Good afternoon to all. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaling-awngaw sa buong silid. Thank you for coming. We are all gathered here today for a very important announcement concerning my family. Huminto siya sandali, at ang kanyang mga mata ay naglakbay sa karamihan, tila may hinahanap. At pagkatapos, nagtama ang kanilang mga paningin. Siya at si Liana. Sa maikling sandaling iyon, nakita ni Liana ang lahat sa mga mata nito. Pagsisisi, sakit, at isang matibay na desisyon. Bumuntong hininga si Cardo at muling nagsalita, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi ang inaasahan ng lahat. But before that announcement, pagpapatuloy niya, I want to correct a grave injustice. May isang kwento na kailangan ninyong malaman, isang kwento ng kasinungalingan, ng pagtataksil, at ng isang katotohanang pilit na ibinaon sa limot. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napakunot ang noo ni Elena. Ang nangiti sa mukha ni Katrina ay bahagyang nawala. Ilang linggo na ang nakalipas. Sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pigil na emosyon. Ang asawa ko, si Liana Reyes de Leon, ay nagbalik. Ngunit imbes na salubungin siya ng pagmamahal, sinalubong namin siya ng pagdududa. Pinalabas namin na siya ay wala sa sarili. Pinalabas namin na siya ay isang sinungaling. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, pagkadismaya. Ngunit ang totoong sinungaling ay nasa silid na ito ngayon. Kinuha ni Cardo ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa mikropono. Gusto kong iparinig sa inyo ang isang pag-uusap. Isang pag-uusap na magbubunyag sa lahat. Pinindot niya ang play. Ang katahimikan sa bulwagan ay biglang binasag ng dalawang pamilyar na boses. Ang boses ni Katrina at ang boses ni Doña Elena. Tita, are you sure about this? Hindi ba masyadong delikado? Nalaman ko mula sa kontak ko na nakipagkita siya kay Rody. Kailangan nating unahan siya. Isang click lang mula kay Liana at isang virus ang bubura sa lahat ng laman ng telepono. She erased her own evidence. Bawat salita ay tila isang bomba na sumasabog sa katahimikan. Ang mga bulungan ay naging hayagang pagkabigla. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Cardo patungo sa nanlalaki at hindi makapaniwalang mga mata ni Doña Elena. Si Katrina ay namutla na parang papel. Si Liana, na nakatayo sa likuran, ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Totoo. Naniwala si Cardo. Ang narinig ninyo ay ang katotohanan. Sabi ni Cardo, pagkatapos patay ng recording, ang kanyang boses ay basag na. Ang aking ina, si Elena de Leon, ang nagplano ng pagdukot sa sarili kong asawa, at si Miss Katrina Sandoval ay kanyang naging kasabwat sa pagtatakip sa krimeng ito. Tumingin siyang muli kay Liana. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pagmamakaawa na narinig ng buong mundo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako.
Patawarin mo ako dahil mas pinili kong maniwala sa isang komportableng kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Ipinapangako ko, mula sa araw na ito, hindi na ako magiging duwag. Mahal kita at ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Si Doña Elena ay napahandusay sa kanyang upuan, hindi makapagsalita. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Ngunit si Katrina, pagkatapos ng unang pagkabigla, ay biglang nagpakita ng ibang ekspresyon. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Mabilis niyang inagaw ang mikropono mula sa isang host na natataranta. Hindi pa yan tapos. Sigaw niya. Ang kanyang malambing na boses ay nawala. Napalitan ng isang tinig na puno ng puot. Akala niyo yan na ang buong kwento? Akala niyo masama na si Elena de Leon? Itinuro niya ang matanda. Ang ginawa niya kay Liana ay kakarampot lang kumpara sa ginawa ng pamilyang ito sa amin. Tumingin siya sa mga kamera, sa naguguluhang mga tao. Gusto niyo ng katotohanan? Ibubunyag ko sa inyo ang lahat ng kadiliman at kasalanan na itinatago ng pangalang De Leon. Para kay Liana, ang mga sumunod na sandali ay tila isang eksena mula sa isang pelikulang hindi niya maintindihan. Ang pag-amin ni Cardo ay sapat na sanang lindol para yumanig sa kanyang mundo. Ngunit ang pagsabog ni Katrina ay isang bulkan na sumisira sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang lahat ng atensyon, lahat ng kamera, lahat ng mata ay nakatuon ngayon sa babaeng dati tinitingala bilang isang perpektong anghel, ngunit ngayon nagpapakita ng kanyang tunay na mukha, isang mukha ng paghihiganti. Hindi niyo ako kilala. Sigaw ni Katrina sa mikropono. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pait. Ang pangalang Katrina Sandoval ay isang kasinungalingan. Ang tunay kong pangalan ay Katarina Sandoval at ako ang nag-iisang anak ni David Sandoval. Ang pangalan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Nakita ni Liana ang pagbabago sa mukha ni Elena. Mula sa pagkabigla, ito'y naging purong takot. Ang aking ama, patuloy ni Katrina, ang bawat salita ay tila isang latigo, ay ang orihinal na kasosyo ng yumaong asawa ni Elena de Leon. Sila ang magkasamang nagtayo ng De Leon Corporation mula sa wala. Ngunit ang mga De Leon ay hindi marunong makontento. Sa likod ng likuran ng aking ama, nilinlang nila siya. Dinaya nila ang mga dokumento. Ninakaw ang kanyang shares. Hanggang sa isang araw, wala nang natira sa amin. Pinalabas nilang nagkamali sa negosyo ang aking ama. Ngunit ang totoo, tinraidor siya. Ang mga mamamahayag ay nagkakagulo, nagsusulat, nagre-record. Ito ay isang iskandalong mas malaki pa kaysa sa kanilang inaasahan. Namatay ang aking ama na isang talunan. Humagulgol si Katrina, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng gagalit. At sa kanyang libing, ang babaeng ito, itinuro niya si Elena, ay naglakas loob na mag-abot ng pekeng pakikiramay. Mula sa araw na yon, ipinangako ko sa sarili ko, babawiin ko ang lahat, ang bawat sentimo, ang bawat piraso ng dignidad na ninakaw ninyo sa amin. Tumingin siya kay Cardo, isang tingin na puno ng pagkasuklam. At ikaw, Cardo, ikaw ang naging susi, ang mahina, ang bulag, ang uhaw sa pagmamahal na si Cardo de Leon. Ginamit ko ang kahinaan mo para makapasok sa pamilyang ito. At habang abala kayo sa drama ninyo, habang abala si Elena sa pagpaplano laban kay Liana, ako naman ay abala sa pagkolekta ng lahat ng ebidensya ng inyong mga iligal na gawain. Sa isang iglap, tila nag-iba ang hangin. Ang pagdukot kay Liana, isa lang yung bonus para sa akin. Isang perpektong pagkakataon. Itinaas ni Katrina ang kanyang telepono. Lahat kayo na may hawak na kamera, lahat kayo na miyembro ng media, sa mga sandaling ito, ipinadala ko na sa lahat ng news outlet sa buong bansa ang mga ebidensya ng tax evasion, smuggling, at corporate fraud
ng De Leon Corporation sa loob ng 20 taon. Iyon na ang huling dagok. Isang ingay ng kaguluhan ang pumuno sa buong bulwagan. Si Doña Elena De Leon, ang matriarka, ang reyna, ay tuluyan ng bumagsak. Hindi na siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa kawalan. Isang basag na manika. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang gabi dahil sa mga kasalanan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating ang mga pulis. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng huling hatol sa gabing iyon. Elena De Leon, inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping at serious illegal detention, sabi ng isang opisyal. Walang paglaban na sumama si Elena, tila isang taong naglalakad habang tulog. Lumapit ang isa pang grupo ng mga pulis kay Katrina. Katarina Sandoval, inaaresto ka rin namin para sa mga alegasyon ng corporate sabotage at aaminin mo na rin ang partisipasyon sa pagtatakip ng krimen. Ngumiti lang si Katrina habang pinupusasan, isang malamig, kontentong nangiti. Tumingin siya sa mga De Leon sa huling pagkakataon. Tapos na ang laro, bulong niya. Tapos na ang kanyang paghihiganti. Naiwan si Liana at Cardo sa gitna ng nagkakagulong mga tao, tila sila ay nasa mata ng isang bagyo. Ang lahat ay gumagalaw sa kanilang paligid, ngunit sila ay nakatigil, nakatingin sa isa't isa. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na, ngunit sa pagitan nila may isang malawak na puwang, isang bangin na hinukay ng mga kasalanan ng pamilya ni Cardo at ng kanyang sariling kahinaan. Sa gitna ng mga flash ng kamera at mga sigawan, dahan-dahang lumuhod si Cardo sa harap ni Liana. Hindi ito isang pagluhod ng isang prinsipe. Ito ay pagluhod ng isang talunang sundalo sa harap ng reynang kanyang sinaktan. Ang lahat sa paligid nila ay tila naglaho. Tumingala siya kay Liana. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha ng kahihiyan. Hindi siya humingi ng tawad. Ang kanyang mga salita ay mahina. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Ngunit para kay Liana, ang mga ito ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Hindi ako karapat-dapat, sabi niya. Hindi ako karapat-dapat sa pagpapatawad mo, Liana. Alam ko yan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay basag. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para sa akin kundi para sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya kong magbago. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng pamilya De Leon ay unti-unting napalitan ng ibang mga balita. Ngunit ang pinsala ay nanatili. Ang kanilang korporasyon ay bumagsak. Sinalo ng ibang mga mamumuhunan. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging isang babala. Dinalaw ni Cardo ang kanyang ina sa bilangguan. Ito na ang pangatlong beses. Sa bawat pagbisita, tila nababawasan ang bigat sa pagitan nila. Nakaupo si Elena sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang kanyang buhok ay meron ng mga puting hibla. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng dating bagsik. "Kumusta ka na, Ma?" tanong ni Cardo sa telepono. "Heto, nabubuhay," sagot ni Elena. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Masarap pala ang pakiramdam na hindi mo kailangang magpanggap araw-araw. Tumingin siya sa anak. Siya, kumusta na siya? Alam ni Cardo kung sino ang tinutukoy nito. Mabuti na siya, Ma. Nagsisimulang muli. Isang mahabang katahimikan. "Cardo," sabi ni Elena. Ang boses ay seryoso. "Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Ang pagmamahal ko sa'yo, naging lason. Patawarin mo ako, anak." "Matagal na po kitang pinatawad, Ma," sagot ni Cardo. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang totoo ito. Ngayon, oras na para patawarin niyo naman ang sarili niyo. Pag-alis niya sa bilangguan, hindi na siya ang dating Cardo De Leon. Wala na ang mamahaling kotse, ang driver, ang magagarang damit.
Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang financial consultant sa isang maliit na kumpanya, isang trabahong nakuha niya hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang halaga ng pagtayo sa sariling mga paa. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, mayroon siyang isang ritual. Dumadaan siya sa isang maliit na flower shop sa isang tahimik na kalye sa lungsod ng Quezon. Ang pangalan ng shop, Liana's Blooms. Hindi siya pumapasok. Hindi siya nagpapakita. Maingat niyang inilalapag sa may pintuan ang isang tangkay ng puting rosas, isang simbolo ng kapatawaran at bagong simula. At pagkatapos ay tahimik na aalis. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatunay. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Araw-araw. Ang amoy ng mga bulaklak ang bumubuo sa mundo ni Liana ngayon. Amoy ng lupa, ng mga bagong usbong na dahon ng pag-asa. Ang kanyang maliit na flower shop ang naging kanyang santuwaryo. Dito, sa piling ng kanyang mga rosas, lilies at daisies, dahan-dahan niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Ang bawat arrangement na kanyang ginagawa ay tila isang pag-aayos sa mga nasirang piraso ng kanyang puso. Nahanap niya ang kapayapaan, hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Tinanggap niya ang sakit. Tinanggap niya ang katotohanang ang mga taong minahal niya ay may kakayahang manakit. At sa pagtanggap na yon, natagpuan niya ang kalayaan. Bawat umaga, sa pagbubukas niya ng kanyang shop, palaging may isang puting rosas na naghihintay sa kanya sa may pintuan. Hindi niya kailangang tanungin kung kanino galing. Sa una, nagdudulot ito ng kirot, isang paalala ng nakaraan. Ngunit habang tumatagal, ang kirot ay napapalitan ng ibang pakiramdam. Isang uri ng paghanga sa katahimikan. Isang pagkilala sa pagsisikap. Wala nang galit sa puso niya para kay Cardo. Ang naroon na lang ay isang uri ng malungkot na pag-unawa. Pareho silang biktima sa magkaibang paraan. Pareho silang nawasak. At ngayon, pareho silang sumusubok na muling mabuo. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa labas ng shop, natanaw niya siya. Si Cardo, nakatayo sa kabilang kalsada, nakatingin sa kanya. Hindi ito ang Cardo na mayabang at makisig. Ang lalaking nakatayo roon ay mas simple, mas payat. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat at lalim na hindi niya nakita noon. Ang dating mahinang lalaki ay naging isang ganap na tao. Hindi ito lumapit, hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito na tila humihingi ng pahintulot. Itinaas ni Liana ang hawak niyang puting rosas, ang rosas na iniwan nito kaninang umaga. Hindi siya lumapit, hindi rin siya tumalikod. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiting puno ng kilig o pananabik. Ito ay isang nangiting mahinahon, malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Isang nangiti na nagsasabing, nakikita kita, nakikita ko ang pagsisikap mo. Ang pagpapatawad, natutunan ni Liana, ay hindi isang pinto na bigla na lang bumubukas. Ito ay isang bukang liwayway, dahan-dahan, unti-unti. At sa sandaling iyon, habang ang huling sinag ng araw ay tumatama sa kanilang dalawa, mula sa magkabilang kalsada, naramdaman ni Liana ang unang sinag ng pag-asang yon. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang muli. Sa huling bahagi ng kwento, ang pagbabalik ni Liana ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi sa katotohanan at dignidad. Mula sa isang babaeng pinatahimik, ipinagkanulo, at halos binura sa mundo, siya ay bumangon upang ilantad ang kasinungalingang itinayo ng kasakiman at takot. Nang mabunyag ang lahat ng krimen sa gitna ng karangyaan, bumagsak ang huwad na kapangyarihan ng mga may sala. Ngunit kasabay nito, ipinakita rin ng kwento na ang tunay na hustisya ay hindi lamang parusa, kundi ang pagkakataong harapin ang sariling kasalanan at magbago. Sa pagpili ni Liana na magpatawad at magpatuloy,
ipinapaalala sa atin na ang kabutihan ay may gantimpala, isang payapang buhay at malayang puso. Ang masama ay mananagot at ang mga sugatang kaluluwa ay maaaring maghilom kapag pinili ang katotohanan. Ikaw? Kung ikaw ang nasa lugar ni Liana, kaya mo bang bumalik at harapin ang mga taong sumira sa'yo? Para sa'yo, alin ang mas mahirap? Ang maghiganti o ang magpatawad? Bago tayo magtapos, gusto ko kayong kamustahin. Kumusta ang puso ninyo ngayon? Sana ay ligtas kayo at may taong masasandalan. Salamat sa patuloy ninyong panunood. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Binabasa ko at pinahahalagahan ang bawat isa sa inyo.